Hi everyone, and welcome to Catch Me If You Can, the podcast where we talk about how data affects everyday life. I'm your host, Cynthia Mansad, and for today, we're exploring something fun, and that's entertainment. From movies and music to streaming apps and social media trends, we're diving into how database management systems, or DBMS, play a part in shaping the media we consume. Before we dive in, let's get to know the rest of the team. Can you all introduce yourselves? Hi, I'm Rhea. Hi, I'm Angel. Hi, I'm Cristel. Hi, I'm John Paul. Hello, I'm Andre. Thanks everyone. Now let's begin. When we talk about entertainment, we're not just focused on what's trending today. We also have to think about preserving the past, like our classic films, songs, and TV shows. So, how can databases help in preserving these classic Filipino films, music, and TV shows for the future generations? So, dito sa question na to, alam naman natin na databases, ito yung collection of information. So, kapag yung databases, makakatulong siya sa pag-preserve ng Filipino films, music, and TV shows since magkakaroon tayo ng accessibility kung saan natin pwedeng may search or mahanap yung mga etong mga TV shows na to and music na kahit na hindi sila kahit na yung mga matatagal ng movies as magkakaroon pa rin tayo ng access sa mga to since meron tayong databases na kung saan dito nakalagay or naka-input lahat ng mga information or collection ng mga TV shows or films na ito. Yung ganun pala yun. Tanong ko lang, may mga ano ba kayo? Ano mga favorite classical films or musics? Yung talagang hanggang ngayon pinapanood nyo pa rin? Or ano yung parang part ng childhood nyo, ganun? Nostalgia. Ganun, atake. Ikaw meron? Ano ba? Cartoon ba? I don't know. Ano ba? Yung mga napapalabas naman dati, yung mga Tom and Jerry, ganyan. Dora. Or SpongeBob, no? Dora. Ay, ano tayo, balik tayo sa talagang pinaka, like, let's say, mga nasa 90s. Nakakanood ba yun? Like, yung HBO, pwede rin yan, di ba? Like, na-preserve nila yung mga films before. Actually, sobrang na-amaze nga ako sa mga ganun. Kung paano, yung mga films nila na black and white, o kaya talagang sobrang baba ng quality. Pero pag pinapanood mo siya ngayon, sobrang linaw na. Isa pa yung yung horror, Shake Rattle ba yun? Di ba magaganda yung mga films niya dati? Tapos ngayon, wala ka na makikitang horror na ganun yung content na pinoproduce nila. Do you think local networks and institutions are doing enough when it comes to digitizing and archiving this kind of cultural content? So dito sa follow-up question na tinatanong kung enough ba yung ginagawa ng mga or yung contribution ng mga local networks and institutions ng pagdi-digitize at pag-archive ng cultural content, hindi natin depende siya sa tao since ang word na enough is subjective. Pero sa panahon ngayon is nakikita naman natin na may enhancement or mas nagda-develop yung mga ways kung paano natin pine-preserve yung mga cultural contents na meron tayo. Speaking of shows and movies, there's often a comment that many Filipino plots feel repetitive. People say the storylines tend to follow the same pattern, like kabit-kabit, poor girl meets rich boy, mga ganon. Why do you think TV and movie plots in the Philippines are always the same? So siguro kasi siguro mas nagko-focus sila sa profit. 'Di ba pag magre-release sila ng movie, syempre may balik yun sa kanila. Ay pag magre-release sila ng movie, may gagastos sila.
And sa mga shows na sa mga palabas na yon, kumikita rin sila. So doon sila sa mas sa mas sure sila nakikita sila kunyari yung mga romance, 'di ba sa mga love team, alam nila doon na hook yung mga tao. So doon nila mas ine-emphasize, doon sila mas nagfo-focus mag-produce ng mga films na ganon. Kaysa mag-risk sila gumawa ng horrors ganon. Kasi baka hindi maganda yung kakalabasan, tas mas onti yung papanood, onti yung kita nila. Ganon. Kayo, may masasabi ba kayo about doon? Ay. Pwede rin siguro natin gawing example dito yung mga indie films. Hindi masyado tinatangkilik yung indie films dito, especially sa Philippines talaga. Like, merong mga gumagawa ng indie films, pero pansin niyo yung mga indie films, hindi masyado kumikita. Ganun. Kaysa sa mga comedy films, sa mga romance, kanya na sobrang boom na may magpakilig lang ng ganyan. Diba? Compare sa mga, hindi, pansin nyo, yung mga ganong films talaga, hindi masyado siya natangkilik. Kaya wala rin masyado gumagawa ng indie films talaga. Pero ngayon kasi, like, kung dati, or meron pa rin naman ngayon na talagang mas gusto nila yung napipredict nila kung ano yung nangyayari. Pero ngayon, parang nagkakaroon na tayo na tinatawag na parang plot twist na kung saan mas nahuhook yung mga viewers sa ganong ng mga pinapalabas nila. And yun yung parang mas nagiging reason kung bakit mas gusto nilang paulit-ulitan panoorin yung mga movie na nire-release. Anong movie yung maraming plot twist? Yung kay Maha ba yun? Yung Bride? Iba ba yun? Yung basta maraming plot twist. Pag sa Philippines kasi, pero pag sa iba, yung sa K-drama, yung Penthouse, di ba di mo ma-predict kung ano yung ano mangyayari, ang daming namatay, nabuhay. Sinong pumatay? Oh. Do you think using more audience feedback data could push writers to take more creative risks? Siguro oo. Kasi if, kunyari, marami nagsasuggest ng mga horror films, yung mga horror or any kind of genre, maliban sa mga romance, mas willing to take sila ng risk. Kasi alam nila may manonood and kikita pa rin sila. Now, imagine you're creating a new show. Would you go with your own idea, or would you use data to guide your decisions? Siyempre naman, kailangan natin yung data na yan. Hindi lang yan basta number. Para lang siya magiging guide natin kung ano yung gagawin mong movies or TV show na gagawin. Let's say, sabihin natin gusto mong gumawa ng drama. Pero ang naka-recommend na mga naka-recommend na data ngayon mga true crimes, dark horror. So, sabihin mo, paano kaya natin ito paghahaluin para makagawa ng unique tsaka peculiar na movie? Ay kayo, ayun, may opinion ba kayo doon kung kayo? I-check nyo ba muna if patok ba to sa tao? Like, kunyari, mas gusto ng mga tao, mga crime scene, love team compare sa mga thrillers or love team or love stories pala. Parang pansin ko din kasi ngayon parang mas madaming nahuhook sa love stories genre na movies or series compare sa mga thrillers. Although meron pa rin naman mga thrillers pero parang mas maraming nas nahuhook doon. Kayo ba? Saan kayo mas nahuhook? Sa ganun genre, love stories or romance pala, romance or rom-com or thrillers? Ako na ako sa rom-com kasi kumbaga nakilig din kahit paano pag pinapanood mo yung mga ganun palabas. Tapos kumbaga parang naiisip mo rin na parang nandun ka sa mismong movie na yun napipil mo rin or nai-imagine mo rin Anong palabas ang gusto mo? Like, ano ka ba? K-drama, anime? More on K-drama din ako. Ano favorite K-drama? K-drama ito, True Beauty. Ay, taray, True Beauty. Si Chaun mo pala to. O si Han Seo-jun. O kayo naman. Anong maano kayo? Siyempre, i-check mo yung data bago ka magsulat ng
show, kung gagawa ka ng show, since parang supply and demand lang yan eh. Kailangan alamin mo kung anong demand ng mga viewers mo, since sila yung dahilan kung bakit ka kikita pag nagpalabas ka ng show. So, kailangan alamin mo kung ano yung demand nila and malaman mo kung ano yung mga data na kakailanganin mo para bago ka magsimula ng show. Could relying too much on data affect creativity or originality in storytelling? Oo, kasi minsan baka magpaulit-ulit na lang yung movie kung lagi ka nakarelay dun sa data na nakikita mo. Kasi ang moving galing sa kakaibang idea ay minsan nagiging the best show. Tulad ng Stranger Things noong 2016. Hindi naman pasok dapat yung 80s vibe tapos true horror. Pero tingnan mo ngayon, success na success talaga yung Stranger Things. Hanggang ngayon may bagong season pa rin sila. Ganoon din sa Pilipinas, meron din sa ABS-CBN yung Dirty Linen. Lagi na lang kasing rich versus poor, yung mga maglalaban na ano. Ngayon, yun sa kanila, talagang true revenge lang. So, bakbakan talaga na may kahalong drama din. With the rise of platforms like Netflix, it feels like that the content we see is changing too. There are new kinds of stories nowadays and different ways of telling them. Have you ever noticed any of these changes since streaming platforms became popular? So yun nga, marami na nagbago simula nung lumitaw yung Disney Plus, Netflix, Crunchyroll at iba pang platforms na pwede pag-streaman ng mga movies. Hindi na lang kada isang episode, isang kwento. Ngayon, magkakasunod na talaga. Mapapasabi kang isang episode na lang talaga, matutulog na ako. Yan, lagi ko rin ginagawa yan. Pero pangalawa naman, mas na yung mga context nila. Hindi na lang puro Hollywood. Meron ng K-drama. Tapos may mga Japanese movies na rin na lumalabas. Yung mga live action nila, mas maganda rin minsan. So yun nga yung pangatlo, mas marami ng episodes tsaka seasons yung mga movies ngayon. Hindi na lang 6 to 10 per season. Ngayon, umaabot na sila ng 22. Lalo na yung mga K-drama ngayon, ang haba talaga. 22 episode, tapos yung per minutes nila nasa 1 oras mahigit. Streaming grows, what happens to traditional showbiz in the Philippines? Is it adapting or falling behind? Streaming apps, for me, sobrang laki ng epekto or impact ng streaming apps ngayon sa traditional showbiz. Kasi, di ba dati, nakasanayan natin manood sa television eh. Hintayin pa natin yung next episode in the next other day para panoorin natin yung next episode. Eh ngayon, may mga streaming apps na like Netflix, iWant TFC para panoorin natin yung mga gusto nating movie. Tapos di ba, dahil doon, napipilitan din yung mga ibang artist, producer na mag-adjust kasi hindi lang sapat na sa TV ka lang lalabas eh. Kasi like sa PBB ngayon, Celebrity Collab, di ba? Kung hindi siya i-stream sa iWant TFC, kung sa TV lang siya ipapalabas, hindi makikilala yung mga doon eh, mga housemates, di ba? Eh ngayon, through streaming apps, mas nakikilala pa natin sila. Yung yung iba din doon, nakilala ko lang din through social media like TikTok. Sino idol mo sa PBB? Ngayon, this season, big for ko si big winner na lang. Feel ko big si River para sa akin. Ikaw, sino? Ay, si River siya. Parang hindi ko si River, parang Ano ba sa inyo yun? self-nominate. Hindi ba natuloy yun? Di ba ang gusto niya parang siya muna kay Sai? And then, hindi pumayag si Kuya. Pero yun isa rin yun sa factor kung bakit siya naging big winner. Gusto ko talaga maging big winner kasi pagiging genuine niya talaga. Like, alam mo yung wala siyang okay lang kahit ma-nominate ako kasi parang kawawa naman si Sai, ganyan. Actually, tama din yung sinabi ni Andre kasi nga, papapanood mo lang siya sa TV. Kailangan mo siyang abangan. Like, kunyari, 10 p.m. or saglit lang. So, parang hindi mo siya pwede ma-playback na, wait lang, hindi ko ito nakita, ganun. So, tsaka maganda din yung yung pinopost nila online. Kasi kahit ako, hindi ako nakakanood ng PBB sa gabi. Nanonood ako, pagising ko sa umaga, tapos inaabang ako siya sa iWant or sa YouTube. Ayun, kaya kompleto ko din yung per episode ng PBB talaga. Mas convenient din, pag sa mga streaming apps din. Oo, yun.
Kasi Tsaka mas nakikilala siya sa Pati ibang anytime din, platform. papanood mo siya. Wala rin kasing time yung ibang tao na manood sa Gumising na. TV. Kailangan abangan mo for gumising ka pa ng umaga. Unlike kapag ka streaming na convenient ka o anytime. Yun nga to yung tagline ng ano. Anytime, anywhere on TFC Online. Okay, next. How might data from the streaming apps influence marketing decisions or even yung casting? So yun nga, sobrang halaga ng data for marketing and casting decision gaya nga nasabi mo dun kanina. Kasi kumbaga, dun mo malalaman kung ano yung dapat i-produce, ano yung dapat gawa ng movie ng isang tao para maraming manood, di ba? Kasi gaya nga sabi mo sa ako, yung iba gusto is about romance, about crime, about a documentary. Ayun. Through data, kasi habang nanonood tayo sa Netflix or I Want at TFC is nare-record dun kung ano yung most watch ng isang tao. And ayun. That's all. Kami nagdag. Yun sa may casting. Actually, parang isa nito sa mga nagiging issue pag sa mga casting na mga, let's say, series. Oo, di ba yung mga adaptation, let's say, sa Wattpad. Yeah, marami nagsasabi. Yung kay Doc Clyden ba yun? Kaya ako nanonood. Nakita ko isa sa mga issue na parang gusto nila si Mark. Si Mark, tahimik lang. Mark? Oh, paano? Ay, hindi. Basta, may isang artist na gusto nila, siya yung gumanap. Pero iba yung naibigay nung nung company. Imbes na yung gusto nung tao, iba yung binigay nila. So, parang importante din talaga yung mga datas para alam Saka minsan nagpo-focus sila sa first impression. Kaya, kunyari, yung sa isang, di ba yung sa kay Clyden nga, parang bata pa kasi parang hindi siya bagay dun sa kay Samantha, yung partner niya. So, parang mas maraming, ay, hindi ako manonood yan kasi ganun, ganyan. Ganun. Tsaka, hindi daw fit si Lance dun sa role. Nag-drop name. Let's move on to music. Social media apps like TikTok have changed how we discover and enjoy songs. So, how can social media apps like TikTok change the way we listen to music? How does it help you, artists? For me, sobrang laki ng tulong ng mga social media apps like TikTok sa mga new artists para mas makilala pa yung music nila. Kasi dati kapag para sumikat yung isang kanta is kailangan ipalabas mo sa TV, like kaya sa mix, ganun, or kaya gawin soundtrack sa mga palabas para sumikat. Ngayon sa TikTok, ganun. Pero ngayon sa TikTok, kahit gamitin nga lang sa mga trending dance, ganun, mas makikilala lalo yung kanta. Ang kaya kay Sakta Budlo, yung binibini niya, which is ginamit sa mga romance edit, ganun. So, yun, mas nakilala pa siya. And also si Adi, yung paraluman niya. Isa siyang indie artist Indie artist lang yan si Adi. Pero yun, mas nakilala rin siya through edits. And ginamit lang lagi yung music niya para mas makilala pa. So, yun, sobrang laki talaga ng tulong nitong social media app na to na TikTok para mas makilala pa yung mga bagong artists. But then, ayun nga, may mga preference pa rin naman talaga yung mga audience or mga target audience mo. So, ayun, hindi mo lang gagamitin yung TikTok. Kumbaga, dapat yung gagawin mong music is catchy din. Hindi ka lang dapat magaling gumawa ng kanta, magsulat ng kanta. Dapat catchy rin. Naalala ko tuloy yun, sabi niya yung mix. Nanonood kayo ng mix before? Mga daily top 10s. Yeah, daily 10 bago
pumasok. Nakakanood yun for, o di ba? Kumbaga, parang hindi sa scope kasi lahat yung mix. I mean, kilala ang mix before. Kung tutok ka sa TV, kung ano ka. Kasi ako, batang TV talaga ako dati. Hindi kasi ako batang labas talaga. Tapos yun nga, bago pumunta hindi ako botong lubos. To be honest, hindi ako laging nasa labas before. Hindi ako laging naglalaro. Siguro madalang lang. Kasi lagi ako nasusugatan. Yeah, sabi, dito ka na sa bahay. Lagi ka nasusugatan. Ayun, pag mas makikilala lang yung song kung like, pinapatugtog siya somewhere, ganyan. O kaya yung mga yung 2013, ano ba yun? Oh, hindi yung yung pinupost sa YouTube, yung ano yan yung 2013? Oo, anong tawag na sa... Ayun! Pop Dantology sa YouTube. Mimix na yan. Ayan. Ngayon din kasi, ngayon naman kasi sa modern way para makilala natin yung TikTok talaga. And meron ding mga artist na, underrated artist na nagpo-post na mga parang sabihin natin parang overview ng music nila, and ang napakabilis kumalat ng music sa TikTok, and magamit lang ng isa, magustuhan nila, gagamitin na hanggang sa dumami na, hanggang sa gamitin na rin nila yung Spotify para i-search yung mismong music na yun. Yes. Speaking of viral trends, there's a concern. Are we slowly forgetting our own cultural content? How can we preserve our culture if people are only watching? So dito sa question, how can we preserve our culture if people are only watching what's trending? So, pwede pa rin naman tayong gumamit ng mga online platforms. Like, gagamitin natin yung online platforms na yun para mag-disseminate ng information about sa mga cultural heritage. Pwede tayong pwede magkaroon ng mga documentation about sa mga culture sa iba't ibang lugar. And then, pwede natin i-upload ito sa mga online platforms kung saan nagkakaroon ng kung saan makakapanood yung mga tao ngayon. And since pinaka-common na talagang pinapanooran ng mga tao or nakakapanood yung mga tao ng mga nagtitrending na video is sa TikTok, so pwede natin gamitin yung online platform na yan. Actually, sobrang laki ng nagiging scope ng TikTok talaga. Siguro hindi dahil sa TikTok, yung mga actually, ang dami dami nakikilalang tao kahit na walang big management na may hawak sa'yo. Basta mag-viral ka lang. Kahit gawin mo lang kahit anong kabalbalan ng gawin mo, pag nag-viral yan, viral ka na, matik, nasa ka na, ganyan. Sobrang laki ng... What changes would you suggest to make online platforms more supportive of local culture? So doon, what changes? Since common talaga din sa TikTok na puro sayaw, puro kanta, puro kalokohan. So, yung change na magagawa natin din is yun nga, yung sinabi ko kanina, which is yung pagkakaroon ng documentation about sa cultural heritage, then i-upload sa TikTok, and then yun parang tayo yung magiging trendsetter na kung saan i-disseminate natin yung informations about sa culture natin, and which is magagamit din naman natin sa school if ever na magkaroon ng topic about doon. And meron kasing mga tao na natututo visually. Kapag napanood is mas naaalala yung information, and makakatulong yung pag-upload ng mga documentaries sa TikTok, and hindi lang naman sa TikTok, pati na rin sa YouTube. Makakatulong yon para mas magkaroon ng knowledge yung mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, kundi lahat ng tao about sa culture ng bansa na kung saan sila nakatira, and sa culture rin ng ibang bansa. Dagdag kayo. Actually, isa rin ako, Yung sa yung parang nag-i-scroll ka pa lang, may natutunan ka na. Yung kunyari, busy ka lang mag-scroll, tapos biglang di ba minsan naman lumalabas yun na yung 10 facts about ganyan-ganyan. Ayun, may matututunan ka na rin. Yun ba yung... Ako, as a person na sobrang bilis or sobrang baba ng attention, sa akin, parang nakakakot ng attention sa akin kapag first video pa lang,
andun na yung mismong title. Ayoko yung ang haba-haba pa no. Yun, kasi isa ako sa mga ganong tao na sobrang baba na attention span. So, dun din sa isa sinabi nga ni Angel na sobrang makakatulong nga talaga yung mga ganong apps like TikTok na for for short videos lang na more on dun na talaga sa main point. Oo, ganun. Na mas maraming bata, especially yung mga next generations na makakaalam ng mga culture natin. And para ma-preserve din natin and mapasa din natin yung culture and traditions natin sa ibang generations. That leads us to another important topic. Is talent still the most important thing? Or is virality what really matters now? Actually, pansin ko sa music ngayon, compare sa dati, parang mas tinatangkilik or mas nagva-viral yung mga music na mas catchy yung beat compare sa may sense yung lyrics. Pansin niyo yung mga kanta ngayon na kung ano-anong kanta lang na sa beat. Kaya paulit-ulit mo lang sabihin, basta catchy yung beat. Kahit walang sense yung kanta mo, basta catchy yung beat, viral na agad, or pang ano mo na, pang TikTok, ang tawag doon, yung pang thirst trap mo na. Ganun. Di ba? Sabi ko, ano bang mga kanta to? Ulit-ulit, tas yung iba, bastos pa. Parang wala talagang sense. Pero, for me, syempre, hindi important. For me, mas gusto ko pa din yung, syempre yung may talent ka when it comes to writing songs, yung talagang alam mo kung paano sumulat ng kanta, kung paano ka mag-send ng message sa mga sa mga audience mo, hindi lang kasi gusto mo mag-viral. Gusto mo yung yung gusto mo talaga mag-send ng message sa mga audience. Yan. Mag-send pa rin yung talent talaga. Yes. Pero wala tayong magagawa. Actually, yun nga yung parang napapansin ko din. Kasi maraming mga, ang tawag ito? Mga, alam mo ito yung term? Yung mga hindi sikat, ang tawag doon? Underrated. Yun, mga underrated artists na magagaling sila magsulat. Like, talagang may sense. May malalalim pa yung terms. Pero, hindi sila nagva-viral. Mas nagva-viral yung mga kung ano-anong kanta. Gagawa na nga rin ako ng kanta. Basta catchy yung song, yung beat. Ganon, talagang viral ka na. Kinabukasan. Ganon. Yan yung sa mga tao Do ngayon. you think fans care more about talent or about what's trendy and easy to share? Feel ko, yun nga, sabi ko nga kanina, yung mga audience, yung mga fans, parang mas tinatangkilik nila yung, basta catchy yung beat mo, yung pwede pang party, or pwede pang thirst trap, ganyan. Basta, ganon yung beat is, viral ka na sa TikTok. Siguro pwede ko rin dito yung kay Dionela. Hindi ko gets talaga yung issue na, ay, Junela! Tila mo, hindi ko, basta siya, siguro, no? Hindi ko rin kasi gets yung, yung parang issue sa kanya na, kasi gumagamit siya ng malalim na kaya siya nababash, like, anong problema doon, like, Terms niya eh. Kaysa sa mga common na naririnig mo lagi, ang lalim ng kanya. Tapos, ewan ko ba't siya nababash. Lahat naman sa Pilipino, makita lang yung mali, bash agad eh. Ayaw kasi nalang magulo yung utak niya. Yun, simple lang. Hindi, pero, yun nga, parang, mas gusto nila yun, yung mga ganong. Pero for me, yung preference ko talaga, mas gusto ko yung may actual talent kaysa sa MM-ing lang. So, yun. Still, despite all that, one great thing is how far Filipino music has come. Original Pinoy music, or OPM as we call it, it's now being heard around the world more than ever. So, how does social media and streaming platforms help OPM become more global? Ayan, katulad nga ng sinabi din namin kanina na sobrang laki ng tulong ng mga social media platforms like TikTok, Facebook, YouTube, ganyan, na sa
sa success ng isang artist, especially OPM, na siguro bigyan ka na rin ng dito na example dito, yung SB19. Before, hindi naman sila sikat before talaga. As in, nag-debut sila ng 2018. Tapos nag-viral, may nag-viral na isang video nila sa Twitter na dance practice yun. May nag-post na isang fan. Before, hindi ko pa naman sila kilala. Hindi pa ako fan nun. Tapos, nakilala sila dahil dun sa, pinost lang yung dance practice nila. Tapos, ang dami nang nagustuhan sila. O, na-curious sila kasi nakalagay doon, under sila ng K-pop, ng Korean company, pero full Filipino sila. Tapos, kahit ako na-curious ako nun. To be honest, noong una, hindi naman ako na-hook talaga. Siguro nagalingan lang ako na, okay, ang galing nila, ganyan. Pero mas na-hook ako nung nalaman ko na sila mismo gumagawa ng kanta nila. Sila sila nagmagawa ng choreo din. Tapos, Pilipino pa. So, parang Pinoy pride. Ganon. Tapos, ayan, sobrang laki din ang naitulong ng Sokmed. And dahil dun sa pinost nung fan, grabe na rin yung success nila ngayon, to be honest, na from a group na 2 views lang, hindi talaga sila kilala, as in. Kahit ako, hindi ko sila kilala before. Pero ngayon, grabe, nakaka-sold out na Philippine Arena, wala pang 24 hours. So, grabe din ang naitulong. Hindi lang sa SB, pero there's a lot of artists talaga na sobrang natulungan ng social media. Lalo na, ang laki ng scope na ang daming napupuntahan or ang daming gumagamit kasi ng mga social media apps, kaya madali nang makilala ng mga tao yung mga art or yung mga talent ng ibang artist. Pero what if naban yung TikTok, no? Ano kaya mangyayari? No? What if? Kasi di ba naban siya sa US noon nung ano kaya mangyayari, di ba, sa mga new artist na magsimula pa lang ng journey nila as a artist. Siguro, kung naban ng TikTok, meron naman dyan ibang pang streaming platforms like Spotify. Kilala man ng Spotify before. Dati, di naman kilala ang Spotify. Di wala nga ako Spotify dati. Nagda-download lang ako sa Google. MP3 juices pa nga. O kaya di Bluetooth. O kaya yung music. Share it pa yan. Uy, pa-share it nga nitong kantang do. O di kaya sa YouTube, nanonood. Wala pang Spotify. Parang tanda naman na natin. And kung wala rin naman yung TikTok, meron din ng mga events na talaga nasasama yung mga underrated artists. And mas makikilala din sila doon. And doon sila yun bang magsisimulang ma-curious yung mga tao sa kanila, lalo pag nagustuhan yung performance nila doon sa event. Siguro yun din yung maganda kasi hindi pa natin talaga fully nawawala yung mga traditional na endorsements, like meron pa ring mga events na dito na may mga tao kasi na hindi naman masokmed talaga na tao. So, parang din yung way din na nakikilala sila sa dyaryo, sa magazine, sa events, such. Do you think being data savvy is now just as important as being musically talented? For me, it depends sa kung anong goal mo, kung anong objective mo. Kung gusto mong sumikat, mag-viral, kung yan yung objective mo, kung kaya ka nag-release ng isang song, siguro, yun yung sa'yo. Parang gusto mo maging mas basis mo is yung mga data o yung preferences sa mga tao. Pero kung gumawa ka ng kanta to share your talent, to communicate a message sa mga audience mo, then yun yung parang yun yung mas importante sa'yo siya. May mga tao kasi na gusto nila, kaya sila nagkikreate ng music for money. Kasi syempre may pera dyan sa music. Pag nag-viral yan, instant pero hindi lang pera, fame. Yan, magiging famous ka din, marami ring opportunities na maano sa'yo. Pero there are artists talaga na nagva-viral because of their talents, because of the message na gusto nilang isabihin sa mga tao. Ganun. So, ayan. Yun lang. Thank you, everyone. That wraps up our conversation for today.
from archiving old shows to helping new artists go global, it's clear that database management systems play a big role in the entertainment industry. Once again, thanks to everyone for sharing their thoughts and knowledge, and thank you all for listening. This has been Catch Me If You Can. See you next time.